Gusto mo bang pagdating ng tagsibol, punong-puno na ng bulaklak ang hardin mo habang ang mga kapitbahay mo ay nagsisimula pa lang makipaglaban sa mga damo at peste? Simple lang ang sikreto at nasa Oktubre ang sagot. Ngayon, pag-uusapan natin ang 7 mahahalagang gawain sa hardin ngayong Oktubre. Mga gawain na sa tingin mo ay pangkaraniwan lang. Pero ang totoo, ito ang pinakamalaking investment mo sa iyong hardin. Ito ang mga hakbang na makakatipid sa iyo ng malaking oras, pera at stress sa susunod na season ng paghahardin. At ipinapangako ko, isa sa mga payo na ito ang magpapabago ng iyong pananaw sa mga nalaglag na dahon. Para sa maraming hardinero, ang Oktubre ay katapusan na ng season. Oras daw para iligpit ang lahat, isara at kalimutan hanggang tagsibol. Pero alam ng mga bihasang naghahardin, hindi ito ang katapusan, kundi isang lihim na simula. Ngayon mismo, inilalatag ang pundasyon para sa masaganang ani at maraming bulaklak sa hinaharap. Ang mga pagkakamaling magagawa ngayong Oktubre ay magreresulta sa mahihinang halaman at pagdami ng mga peste pagdating ng Mayo. Pero ang tamang paghahanda ay gagawing paraiso ang iyong hardin sa tagsibol nang hindi ka masyadong mahihirapan. Kaya, saan tayo magsisimula? Sa pinakahalata, ngunit pinakamahalaga, ang malawakang paglilinis. At hindi lang ito pagpapaganda bago ang susunod na taniman. Ito ay isang mahalagang paglilinis na direktang makakaapekto sa kalusugan ng iyong hardin sa darating na panahon. Una sa lahat, tingnan ang ilalim ng mga puno, lalo na ng mansanas, peras at plum. Nakikita mo ba ang lahat ng mga nahulog at nabubulok na bunga? Hindi lang ito basta basura. Ito ay isang totoong pugad ng mga sakit at peste. Sa bawat ganyang bunga, nagtatago ang mga sakit tulad ng fruit rot at mga uod na sumisira sa bunga. Sa susunod na anihan, sasalakay sila ng may panibagong lakas sa iyong mga pananim. Kaya, agad nating kolektahin ang lahat ng bumagsak na bunga at ilayo ito sa inyong bakuran. Tandaan, mahigpit na ipinagbabawal na ilagay ito sa compost. Pagkatapos, lumipat tayo sa mga gulayan. Ang lahat ng tuyo o lanta ng dahon at tangkay mula sa kamatis, pipino, kalabasa at patatas ay potensyal na pinagmumulan ng Phytophthora at powdery mildew. Sa pag-iwan nito sa lupa, para mo na ring tinakpan ng mainit na kumot ang mga spora ng fungi para sa darating na panahon. Kapag dumating ang tamang pagkakataon, magigising sila at agad nasisimulang mahawahan ang mga bagong sibol na halaman. Kaya, alisin ang lahat hanggang sa huling dahon. Ang malulusog na dahon at tangkay ay maaaring ilagay sa compost. Ngunit ang anumang may palatandaan ng sakit dapat sunugin o ilabas sa bakuran. Maniwala ka, ang isang oras na gugugulin mo sa paglilinis na ito ngayon ay makakatipid sa iyo ng linggo-linggong pakikipaglaban sa mga sakit at malaking halaga ng pera para sa mga fungicide sa susunod na panahon ng pagtatanim. Ito ang iyong una at pinakamahalagang pamumuhunan para sa isang malusog na ani sa hinaharap. Narito na ang pangunahing sikreto ngayong Oktubre na magpapabago sa pananaw ninyo sa paglilinis. Huwag agad sunugin ang mga nalaglag na dahon mula sa malulusog na puno. Ang tingin ninyong basura ay inyong libre at organikong ginto na sa tagsibol ay mabibili ninyo ng mahal sa mga garden center. Isipin ninyo, bawat puno ay nag-ipon sa tag-init sa kanilang mga dahon ng napakaraming kapakipakinabang na micronutrients. At sa taglagas, bukas palad itong ibinabahagi ang kayamanang ito sa inyo. Ang kailangan ninyong gawin ay ang tamang paggamit nito. Ano ang gagawin sa mga ito? Ang pinakasimpleng paraan ay ilagay ang mga ito sa compost pile. Salit-salitan
Ang paglalagay ng mga ito kasama ng pinutol na damo o mga tira-tirang pagkain at pagkaraan ng isang taon, magkakaroon kayo ng primera klaseng compost na magbibigay buhay sa anumang taniman. Wala kayong compost pile? Huwag mag-alala. Ipunin ang mga dahon sa malalaking itim na sako, bahagyang basain, gumawa ng ilang butas sa mga sako, at iwanan sa isang liblib na sulok ng hardin. Pagkaraan ng 1 o 2 taon, makakakuha kayo ng napakayaman na leaf mold, pataba mula sa nabubulok na dahon, ang pinakamahusay na paraan para mapabuti ang istruktura ng lupa at perpektong pantakip, mulch, para sa mga hydrangea or rhododendron. Ngunit may isang mahalagang pero. Ang patakarang ito ay para lamang sa mga dahon ng malulusog na puno. Ang mga dahon mula sa mga punong namumunga na may sakit tulad ng scab, galis, o mula sa punong oak na may powdery mildew, puting amag, ay mas mainam na alisin at sunugin. Kaya sa halip na tumakbo sa tindahan sa Tagsibol para bumili ng mga sako ng pataba, ay gumagawa na kayo nito ngayon mismo. Walang bayad. Libreng-libre. Ngayong malinis na ang ating mga gulayan, hindi ito ang hudyat para tapusin ang panahon ng pagtatanim, kundi para magsimula ng bago. At sisimulan natin ito sa pagtatanim ng tunay na hari ng lasa at panlaban sa sakit, ang bawang na pangtaglagas. Marami ang nagpapaliban nito hanggang Tagsibol at malaking pagkakamali yan. Bakit nga ba ngayong Oktubre? Simple lang ang sagot. Ang bawang na naitanim bago ang malamig na panahon ay nakakapag-ugat ng maayos bago pa man dumating ang matinding ginaw. Ginagamit nito ang lahat ng moisture sa mga panahong iyon, tumitibay, at pagdating ng Tagsibol, sa unang paglabas pa lang ng init, agad itong sisibol at lalaki. Bilang resulta, ang mga ulo ng bawang ay lumalaking mas malaki, mas makatas, at mas matapang ang lasa kaysa sa bawang na itinatanim sa Tagsibol. Paano ito gawin ng tama? Pumili ng pinakamainit na lugar sa gulayan, kung saan hindi pa nakatanim ang sibuyas o iba pang halaman na may bumbilya. Lagyan ng lupa ng kaunting compost o abo ng kahoy. Para sa pagtatanim, piliin lamang ang pinakamalalaki at pinakamalusog na butil mula sa pinakamagagandang ulo ng bawang. Itanim ang mga butil na ang patag na bahagi ay nakaharap pababa, sa lalim na katumbas ng 3 beses ng taas ng butil mismo, na humigit kumulang 5 at 7 sentimetro. Ang pagitan ng bawat isa ay 10 to 15 sentimetro. Pagkatapos itanim, siguraduhing lagyan ng mulch ang taniman gamit ang dayami, mga tuyong dahon, or compost. Ang patong na ito ang poprotekta sa bawang mula sa matinding lamig. At yan na, pagdating ng Tagsibol, kayo ang unang matutuwa sa magandang pagtubo ng berdeng dahon nito. Habang abala tayo sa lupa, gumawa tayo ng tunay na mahika. Magtanim tayo ng Tagsibol. Oo, ngayong Oktubre natin, sisimulan ang pagsabog ng kulay na magpapasaya sa atin pagdating ng Abril at Mayo. Siyempre pa, ang tinutukoy natin ay ang mga bulaklak na may bumbilya. Ang tulips, daffodils, crocuses, hyacinths, at muscari. Lahat sila ay nangangailangan ng panahon ng lamig para sa masaganang pamumulaklak. Ito ang tinatawag na stratification. Kung itatanim sila ngayon sa malamig na lupa, magkakaroon sila ng sapat na panahon para kumalat ang ugat at makakuha ng lakas. Pagdating ng Tagsibol, parang isang utos, bigla silang sisibulan ng makulay na pamumulaklak. Kung itatanim mo naman sila sa Tagsibol, malamang ay hindi sila mamumulaklak sa parehong taon. Napakasimple ng patakaran sa pagtatanim. Tandaan ito habang buhay. Ang lalim ng butas ay dapat katumbas ng 3 beses ng taas ng bumbilya. Bago itanim, maingat na suriin ang mga bumbilya. Dapat ang mga ito ay matigas, walang mansa, at walang sira. Itanim sila
ng magkakagrupo. 5 hanggang 7 bawat grupo, hindi sa tuwid na linya. Sa ganitong paraan, pagdating ng tagsibol, hindi mo makikita ang mga ito na parang mga sundalo sa parada, kundi masagana at natural na mga isla ng kulay. Parang nagtatanim ka ng maliliit na bomba ng kulay na may pinaliban na epekto sa iyong hardin. At kapag sumabog sa kulay ang iyong hardin, pagdating ng tagsibol, malalaman mo na ito ang pinakamagandang bagay na nagawa mo noong taglagas. Marami ang nag-iisip na ang tagsibol ang pinakamainam na panahon para magtanim ng mga puno at palumpong. Ngunit, alam ng mga batikang hardinero na malaking bintahe ang pagtatanim tuwing taglagas, lalo na para sa mga punla na may bukas na ugat. Ano ang sikreto? Pagdating ng tagsibol, sa sandaling uminit ang panahon, ang halaman ay inilalaan ang lahat ng lakas nito para maglabas ng mga dahon at usbong. Kung itatanim ito sa panahong iyon, kailangan nitong hatiin ang atensyon sa dalawang gawain, ang pagpapalaki ng ugat at sabay na pagpapakain sa luntiang bahagi nito. Malaking stress ito sa halaman. Pero sa taglagas, ibang-iba ang sitwasyon. Nalaglag na ang mga dahon at ang halaman ay ganap ng nasa dormant o estado ng pamamahinga. Sa pagtatanim mo nito sa Oktubre, binibigyan mo ito ng pagkakataong tahimik at walang pagmamadali na mag-focus lang sa pagpapaugat. Sa buong huling bahagi ng taglagas at maging sa taglamig, hanggat hindi pa lubusang nagyayelo ang lupa, patuloy itong magpapalaki ng maliliit na ugat na siyang sumisipsip ng sustansya. Pagsapit ng tagsibol, ang ganitong punla ay ganap ng nakapag-adjust sa bagong lugar. Ito ay gigising at magsisimulang lumaki ng mas maaga at mas malakas kaysa sa mga itinanim sa tagsibol. Ang ganitong panimula ay nagbibigay dito ng malaking bentahe sa paglago sa buong susunod na taon. Kaya, kung plano mong palawakin ang iyong hardin, ang Oktubre ang pinakamainam na panahon para bumili at magtanim ng mga puno ng mansanas, peras, currant, or gooseberry. Ayos, naayos na natin ang mga pagtatanim. Pero paano naman ang mga halaman na matagal nang nakatanim sa hardin? Simulan na nating ihanda sila para sa taglamig at ang una sa listahang ito ay ang pagpuputol ng mga perennials sa taglagas. Pagdating ng Oktubre, ang mga peonies, phloxes, hostas, irises at daylilies ay tapos na sa kanilang paglago at nagsisimula ng malanta ang kanilang mga dahon at tangkay. May tukso na hayaan na lang ang lahat hanggang tagsibol sa pag-aakalang magre-recycle na lang ito sa lupa. Ngunit malaking pagkakamali ito. Ang mga lanta at tuyong tangkay at dahon ay nagiging perpektong winter hotel para sa mga peste at spores ng fungal diseases. Halimbawa, mahilig ang powdery mildew na mag-overwinter sa mga labi ng phloxes at itinatago naman ng mga slug ang kanilang itlog sa mga nabubulok na dahon ng hostas. Kaya't huwag mag-atubiling hawakan ang iyong pruning shears or gunting. Putulin ang lahat ng bahagi ng halaman na nasa ibabaw ng lupa, halos hanggang sa lebel ng lupa mismo. Maaari kang mag-iwan ng maliliit na tuod na may taas na 5 sentimetro. Ang mga ito ay magsisilbing palatandaan sa tagsibol upang hindi mo aksidenteng masira ang mga natutulog na usbong habang nagbubungkal ng lupa. Ang lahat ng naitabas na bahagi, lalo na kung may nakita kang palatandaan ng sakit, ay huwag na huwag mong ilalagay sa compost. Kailangan itong sunugin o ilabas mula sa iyong bakuran. Ang simpleng prosesong ito ang susi sa malusog na bulaklakan mo sa susunod na season. Pero tika, huwag kayong magmadali sa pagputol ng lahat ng halaman hanggang ugat. Hindi lahat ay kailangang kalbuhin para sa taglamig. May mga halaman na sadyang lalong nagpapamalas ng kanilang ganda at nagbibigay ng malaking pakinabang lalo na sa panahon ng taglamig.
Isipin ninyo, isang bakanting tanawin na babalutan ng niyebe. Sa puting telang yon, matatayog na lumilitaw ang pinong mga uhay ng ornamental na damo na nababalutan ng yelo, o ang madidilim at may hugis na mga tuktok ng Sedum spectabile na binudburan ng niyebe. Napakaganda nito. Ang tinutukoy natin ay mga ornamental na damo tulad ng Miscanthus, Calamagrostis at Festuca. Iwanan ang Echinacea na may mga kone na naglalaman ng buto. Huwag galawin ang Sedum spectabile, pati na rin ang mga hydrangea na may tuyong pamumulaklak. At hindi lang ito para sa ganda. Ang mga halamang ito ay may dalawang mahalagang tungkulin. Una, ang kanilang mga buto ay nagsisilbing natural na kainan para sa mga ibon sa taglamig. Ang mga maya, pipit, at iba pang maliliit na ibon ay labis na magpapasalamat sa inyo. Pangalawa, ang kanilang matitibay na tangkay ay epektibong sumasalo at humahawak ng nyebe. Ang nyebe naman ay ang pinakamahusay na likas na takip para sa mga ugat na nagpoprotekta sa mga ito mula sa pagyelo. Kaya ang inyong hardin ay hindi magiging walang buhay at malungkot, kundi magiging buhay at puno ng tekstura kahit sa pinakamalamig na panahon. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga rosas, ang tunay na reyna ng hardin. Kung pababayaan lang natin silang walang tamang paghahanda bago dumating ang matinding lamig, halos tiyak na mawawala ang mga halaman o magiging mahina at may sakit sila pagdating ng tagsibol. Napakahalaga ang buwan ng Oktubre para sa kanila. Ang una nating gagawin ay ang sanitary pruning o paglilinis ng mga sanga. Tanggalin ang lahat ng may sakit, mahina, hindi pa ganap na nagmature, at ang mga may mapulang kulay na sanga. Hindi na sila makakaligtas sa lamig at magiging sanhi lang ng impeksyon sa ibang bahagi ng halaman. Putulin din ang lahat ng dahon at bulaklak na hindi pa bumubuka, buds, upang hindi na magsayang ng enerhiya ang rosas at makapaghanda na ito sa pagpapahinga. Ang lahat ng pinutol, lalo na ang mga dahon, ay agad na alisin at sunugin dahil halos palaging doon nagtatago ang spores ng black spot disease habang nagpapahinga. Susunod, bahagya nating paiksiin ang natitirang malalakas na sanga. Pero huwag labis-labis. Ang seryoso o malaking pagpuputol para sa paghubog ng halaman ay sa tagsibol na nating gagawin. Sa ngayon, ang layunin lang ay bawasan ang taas ng bush upang madali itong balutan o takpan. At ang huling hakbang ay ang mounding o pagtatambak ng lupa sa paanan ng halaman. Sa paanan ng bush, magtambak tayo ng isang burol ng tuyong lupa, peat moss, o compost na may taas na 24 to 32 cm. Ito ang magpoprotekta sa root crown at sa pinakamahalagang buds mula sa matinding lamig. Ang aktwal na pagbalot gamit ang mga sanga ng pine tree, lapnik o spunbond ay gagawin pa natin sa huling bahagi ng taon kapag tuluyan o nang dumating ang matinding taglamig. Pero sa ngayon, inihahanda lang natin ang rosas para dito. Ginagawa natin sila ng isang ligtas na unan para sa darating na malamig na panahon. Mula sa mga bulaklak, dumako naman tayo sa kinabukasan ng ating aanihin. Ang ating mga palumpong na nagbubunga ng berry tulad ng currants, gooseberries at raspberries ay nangangailangan din ng pag-aalaga tuwing taglagas. Ang tamang pagpuputol or pruning sa buwan ng Oktubre ay susi upang sa pagdating ng tagsibol, hindi makapal at mahirap pasukin na mga tanim ang iyong makita, kundi malalakas at malulusog na mga palumpong na hitik sa malalaking bunga. Simulan natin sa mga currants at gooseberries. Ang ating layunin ay paluwagin ang palumpong. Pinuputol natin mula sa mismong ugat ang lahat ng matatanda, makapal at madilim na sanga na mahigit 45 taon na ang tanda. Ang mga ito ay hindi na gaanong nagbubunga at nagpapakapal lamang sa halaman,
na nagiging madalas na pinamumugaran ng sakit at peste. Tanggalin din ang lahat ng mahina, payat, nakadikit sa lupa at lumalaking paloob sa palumpong na mga sanga. Sa huli, dapat ay may matitira kang palumpong na binubuo ng 10-15 malalakas at iba't ibang edad na sanga. Sa raspberries naman, medyo iba ang proseso. Sa remontant o everbearing na raspberries, putulin sa mismong ugat ang lahat ng sanga na namunga na ngayong taon. Samantala, sa ordinaryo or pangtag-init na raspberries, putulin lamang ang matatanda, 2 taong gulang na mga sanga na nagbigay ng bunga ngayong tag-init. Ang mga batang sanga na 1 taong gulang pa lamang ngayong taon ay iwanan natin. Sila ang mamumunga sa susunod na panahon. Maaari itong bahagyang putulin sa dulo at itali ng magkakasama upang hindi masira ng niebe. Ang simpleng gawaing ito ay hindi lamang magpapataas ng iyong ani, kundi makakapagpadali rin sa pagpitas ng mga bunga sa tag-init. Ngayon, ituon naman natin ang ating pansin sa berdeng damuhan sa ating paanan. Karamihan ay naniniwala na sa pagdating ng taglagas, pwede nang pabayaan ang damuhan hanggang sa muling pagdating ng tagsibol. Ngunit ang buwan ng Oktubre ang susi sa magandang tubo at kalusugan nito sa darating na panahon. At ang pinakamahalagang gawain dito ay ang huling paggupit ng damo sa buong taon. Bakit ito mahalaga? Kung hahayaan natin ang damo na napakataas sa taglamig, madali itong pipisain ng bigat ng niebe, mabubulok at magiging perpektong pugad para sa mga sakit na dulot ng fungi tulad ng snow mold. Pagdating ng tagsibol, sa lugar ng dating makapal na damo, sasalubungin ka ng mga pangit na tuyong patsi-patsi. Sa kabilang banda, ang sobrang ikling paggupit naman ay magpapahina sa sistema ng ugat nito na magpapamukha rito na madaling mamatay sa lamig. Nasaan ang tamang balanse? Ang pinakamainam na taas para sa huling paggupit ay 6 hanggang 7 sentimetro. Sapat na ito upang hindi mapipi ang damo at magkaroon pa rin ito ng sapat na lakas upang makayana ng taglamig. Mahalagang gawin ang paggupit na ito bago pa man dumating ang matinding paglamig para magkaroon ng oras ang damo na tumubo ng bahagya at makabangon mula sa stress. At huwag kalimutang kolektahin ang lahat ng pinutol na damo. Ang pag-iwan ng mga pinutol na damo sa mismong damuhan ay lumilikha ng perpektong kondisyon para sa pagkalat ng sakit at lumot pagkatapos nating maayos na gupitin ang ating damuhan. Panahon na para sa huling mahalagang pagpapalusog nito ngayong taon. At napakahalaga na tama ang ibibigay nating sustansya, ang mga abono sa tagsibol at tag-araw na mayaman sa nitrogen ay mahigpit ng ipinagbabawal. Ang nitrogen ay nagpapasigla sa pagtubo ng berdeng bahagi ng damo at hindi natin ito kailangan bago dumating ang malamig na panahon. Ang mga batang usbong ay madaling mamamatay sa lamig. Iba ang dapat na pampalusog ng damo sa taglagas. Ang pangunahing sangkap ay potassium at phosphorus. Ang phosphorus ang responsable sa pagpapalakas at pagpapatubo ng malusog na ugat. Ito ang magbibigay ng sustansya sa damuhan sa buong panahon ng lamig at titiyak ng malakas na pagsibol nito sa tagsibol. Samantala, ang potassium naman ay nagpapataas ng kakayahan ng damo na makayana ng lamig, ang resistensya nito sa sakit at sa masasamang kondisyon. Para itong nagpapalakas ng mga dingding ng selula, kaya nagiging mas matatag ang damo. Sa anumang garden center, madali kang makakahanap ng espesyal na fertilizer na may label na pangtaglagas or para sa taglagas. Pantay-pantay na ikalat ang mga butil nito sa damuhan, sundin ang tagubilin sa pakete. Pinakamainam gawin ito bago umulan upang matunaw ang abono at mabilis itong umabot sa mga ugat. Ang pagpapalusog na ito sa taglagas ay parang vitamin complex
para sa tao bago ang mahabang malamig na panahon. Ito ang magbibigay sa iyong damuhan ng lakas upang malampasan ang lamig at salubungin ang tagsibol na siksik, luntian at malusog. Ngayong malinis na ang mga kamang taniman mula sa mga labi ng halaman, panahon na para alagaan ang mismong lupa, ang kalusugan at pagiging mayabong nito. At ang pinakamagandang paraan para magawa ito ay ang pagbubungkal sa taglagas. Pero may isang napakahalagang punto dito na nagpapaiba sa pagbubungkal sa taglagas mula sa pagbubungkal sa tagsibol. Ang ating layunin ay baligtarin ang mga tipak ng lupa, pero huwag na huwag durugin ang mga bukol ng lupa. Hayaan lang itong manatiling malaki at buo. Bakit? Mayroong tatlong matibay na dahilan kung bakit. Una, ang lahat ng uod ng peste at buto ng damo na nagtago sa lupa para sa taglamig ay mapupunta sa ibabaw. Ang hamog at hangin ang gagawa ng trabaho para sa iyo, masisirain ang karamihan sa mga ito. Pangalawa, ang ganitong istruktura ng lupa ay mahusay sa paghawak ng tubig at halumigmig. Sa buong taglamig, ang lupa ay masisipsip ang tubig na parang espongha. At sa tagsibol, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa pagdidilig. At pangatlo, sa ilalim ng epekto ng hamog at halumigmig, ang mga malalaking bukol na ito ay maghihiwalay na mismo pagdating ng tagsibol para maging pinung-pino, maluwag at may istrukturang lupa. Ang tanging kailangan mo na lang gawin ay bahagyang ipantay ito gamit ang kalaykay. Ito ay mas madali kaysa durugin sa tagsibol ang mabigat na nigas na lupa pagkatapos ng taglamig. Kaya't huwag mo nang hangarin ang perpektong kinis. Hayaan lang na bukol-bukol ang mga kamang taniman dahil ang kalikasan na mismo ang gagawa nitong perpekto para sa panahon ng pagtatanim. Ang pagbubungkal ng lupa ay mainam, subalit ang lupa na tila ba walang buhay ay kailangang bigyan ng sustansya. Ang taglagas ang perpektong panahon para maglagay ng organikong pataba. Sa panahong ito, nililikha natin ang masaganang handaan na siyang bubusog sa ating mga halaman sa buong susunod na taniman. Ang pangunahing sangkap sa handaang ito ay compost at dumi ng hayop na nabulok. Pantay-pantay itong ikalat sa ibabaw ng kamang taniman bago bungkalin. Sa buong taglamig, dahil sa halumigmig at mikroorganismo, dahan-dahang mabubulok ang organikong material at pantay-pantay nakakalat sa lupa. Sa gayon, mapapagyaman nito ang lupa ng humus at lahat ng kinakailangang sustansya. Pagdating ng tagsibol, hindi lang malambot ang lupa kundi buhay na buhay at masaganang masagana. Maaari namang maglagay ng sariwang dumi ng hayop sa taglagas, subalit kailangan ng iba yung pag-iingat. Mainam na ilagay ito sa mga taniman na mamaya pa itatanim gaya ng patatas o kalabasa upang magkaroon ito ng sapat na panahon para bahagyang mabulok at hindi masunog ang ugat ng mga batang halaman. Ang paglalagay ng organikong material sa taglagas ay maihahambing sa paglalagay ng pera sa isang long-term deposit sa bangko. Ngayon mo ito ginagawa, pero ang tubo sa anyo ng masaganang ani ay matitikman mo sa buong susunod na taon. Ito ang fundamental na pundasyon para sa masigla at malusog na hardin. Narito ang isang tip para sa mga ayaw magpahirap sa pagbubungkal at paglalagay ng organikong pataba, pero nangangarap ng malusog at mayamang lupa. Kilalanin ang inyong pinakamahusay na katuwang, ang cover crops o mas kilala bilang green manure. Ito ay mga halaman na itinatanim natin hindi para sa bunga, kundi para sa kapakanan mismo ng lupa. Ano ang hiwaga nila? Kapag itinanim ng makapal, halimbawa sa Oktubre, ang mga halaman tulad ng mustasa, rye, or pasilya ay nakakapagpalaki ng saganang berdeng dahon bago pa man dumating ang matinding lamig. Ang kanilang malalakas na ugat
ay mahusay na nagpapaluwag sa lupa. Ginagawa itong maluwag, mahangin, at may kakayahang humawak ng maraming tubig at mas malalim pa kaysa sa kayang abutin ng anumang pala. Sinusugpo din nila ang pagtubo ng mga damo, kaya wala ng puwang para sa mga ito. Ang ilan, tulad ng mustasa, ay naglalabas ng mga sangkap na naglilinis sa lupa at nagtataboy ng mga peste tulad ng wireworm. Ano ang gagawin mo sa mga ito pagkatapos? May dalawang opsyon. Pwede mo silang iwanan na lang. Sa paglipas ng panahon, sila ay mabulok at magiging pataba. Pagdating ng tamang panahon, kailangan mo na lang silang bahagyang isama sa lupa gamit ang kalaykay. O kaya, kung sapat na ang kanilang paglago at pagdami ng dahon, pwede mo silang gapasin at iwan sa halamanan bilang mulch. Sa alinmang paraan, makukuha mo ang pagluluwag ng lupa, pagpapataba at paglilinis ng lupa ng halos walang kahirapan. Ito ang pinakamatalino at pinakakatamad na paraan para pagandahin ang iyong hardin. Tapos na tayo sa lupa at mga halaman, kaya naman ngayon, dumako tayo sa mga sistema ng ating hardin. At ang pinakanakapangihina sa lahat ay ang sistema ng patubig. Ang isang gabing may matinding lamig o pagyelo ay maaaring sumira sa inyong mga hose, tangke at gripo na magiging walang silbi. At ang pagpapagawa nito sa tagsibol ay malaking gastos. Una sa lahat, ang inyong mga tangke at iba pang imbakan ng tubig ay kailangang ganap na alisan ng laman. Ang naiwang tubig na magyayelo ay lalawak at maaaring pumunit sa plastik o metal. Mas mainam na itumba ang mga binakanting tangke o kaya'y takpan ng maigi upang hindi ito mapuno ng ulan o niyebe. Pagkatapos, ang mga hose naman, tanggalin ang mga ito sa gripo, ganap na alisan ng lahat ng tubig, iliko ng maayos at itago sa bodega o garahe. Ang tubig na naiwan sa hose na magyayelo ay magdudulot ng maliliit na lamat at pagdating ng tagsibol ay tutulo ito kung saan-saan. Bigyan ng espesyal na pansin ang inyong underground irrigation system kung mayroon kayo nito. Kailangan itong pahanginan gamit ang isang kompresor upang maitulak ang lahat ng tubig palabas ng mga tubo. At, syempre, huwag kalimutang patayin ang pangunahing gripo ng supply ng tubig sa inyong bakuran at buksan ang lahat ng gripo sa labas upang maubos ang anumang natitirang tubig. Ang simpleng prosesong ito na tumatagal lamang ng kalahating oras ay makakatipid sa inyo ng libo-libo sa pagpapagawa pagdating ng tagsibol. Ngayong inaayos na natin ang mga hose, samantalahin na rin nating linisin at ayusin ang lahat ng gamit sa hardin. Pagdating ng tagsibol o panahon ng pagtatanim, kapag napakaraming trabaho, ang huling gusto mong gawin ay magkuskus ng tuyong putik sa pala o tatakbo sa tindahan para bumili ng bagong pruner. Maglaan ng kaunting oras ngayon para sa susunod na season, handang-handa na ang iyong mga gamit. Simulan natin sa paglilinis. Maingat na tanggalin ang lahat ng lupa, damo, at iba pang labi ng halaman mula sa mga pala, kalaykay, asarol, at tinidor. Ang wire brush ay malaking tulong dito. Hindi lang ito para sa ganda ng iyong gamit, kundi para maiwasan din ang pagkalat ng sakit sa mga halaman mula sa isang season patungo sa susunod. Ang susunod na hakbang ay ang paghasa. Ang mapurol na pruner or lopper ay hindi pumputol ng maayos. Bagkus ay dinudurog at pinupunit ang mga sanga. Nagdudulot ito ng malubhang sugat sa halaman na matagal gumaling at nagiging daan para sa impeksyon. Ang matalim na gamit ay gumagawa ng malinis at diretsong hiwa. Kaya ilabas ang mga panghasa at hasain ang lahat ng talim. Panghuli, ang paglalangis. Punasan ng lahat ng bahaging metal gamit ang basahan na may langis o isang espesyal na spray. Ito ay magpoprotekta sa kanila mula sa kalawang
habang nakaimbak. Ang mga hawakang kahoy naman ay maaaring lagyan ng linseed oil upang hindi magbitak o matuyo. Pagdating ng susunod na gardening season, bubuksan mo ang iyong bodega at magpapasalamat ka sa iyong sarili sa pagiging masinop. Kung mayroon kang greenhouse sa iyong bakuran, huwag mong isipin na tapos na ang lahat ng trabaho dito pagkatapos ng anihan. Sa katunayan, dito pa nga nagsisimula ang pinakamahalaga, ang paglilinis at pagpapanatili ng kalinisan. Sa loob ng tag-init, napakaraming spore ng sakit sa halaman, fungal diseases, at mga peste na nagtatago para sa taglamig ang naipon sa mga dingding, istruktura at lupa. Halimbawa nito ang spider mites at whiteflies. Kung hahayaan ang mga salot na ito sa loob ng taglamig, parang sinisiguro mo na magkakaroon ng malawakang pagkalat ng sakit sa mga bagong tanim sa susunod na Mayo. Kaya't kailangan nating magsagawa ng masusing pagdidisinpekta. Una, hugasan ng maigi ang loob ng greenhouse. Puwede ang simpleng tubig na may sabon o di kaya'y mga espesyal na panlinis para sa greenhouse. Linisin ng lahat ang polycarbonate panels, mga balangkas at bawat siwang o pinagkabitan. Pagkatapos, hugasan, susunod ang pagdidisinpekta. Ang pinakasimple at pinakaligtas na paraan ay ang paggamit ng solusyon ng Brilliant Green, tinatawag ding Zelenka sa iba, or yodo mula sa botika. Maaari ring gumamit ng mas matatapang na kemikal tulad ng copper sulfate o mga sulfur fumer, sulfur candles, bombs. Ang mga ito ay napaka-epektibo ngunit kailangan ang mahigpit na pagsunod sa mga panuntunan sa kaligtasan. Huwag ding kalimutan ang lupa sa loob ng greenhouse. Kung labis kang ginulo ng mga sakit sa nakaraang season, mas mainam na tanggalin ang ibabaw na bahagi ng lupa, mga fimbarik sa ating sentimetro, at palitan ito ng sariwang lupa. O kaya, diligan ng lupa ng solusyon ng fungicides. Ang ganitong pag-sterilize sa taglagas ay ang pinakamabuting garantiya na magsisimula ang iyong susunod na season ng greenhouse na may malulusog na halaman. May isang maganda at napaka-practical na bagay tayong pwedeng gawin. Maglagay tayo ng bird feeder o lagayan ng pagkain para sa mga ibon sa ating hardin. Pagdating ng taglamig, kapag pahirapan ng paghahanap ng pagkain sa kalikasan, ang isang simpleng bird feeder na may buto o di maalat na taba ay makapagbibigay buhay sa dos-dosenang maya, pipit, at iba pang maliliit na ibon. Hindi lang ito makatao, kundi napakalaki rin ng maitutulong nito sa inyo. Ang mga ibon na masasanay na dumaan at maghanap ng pagkain sa inyong hardin tuwing taglamig ay mananatili diyan pagsapit ng tagsibol. Doon sila magpupugad at magpapalaki ng kanilang mga sisiw. At ano ang ipinapakain nila sa kanilang mga sisiw? Tama, mga uod, aphid, larva at iba pang peste. Isang pamilya lang ng pipit ang kayang linisin ang hanggang 40 puno ng prutas mula sa mga insekto sa loob lang ng isang tag-init. Naiisip nyo ba yon? Ito'y isang buong hukbo ng libre at natural na tagapagtanggol ng inyong mga pananim. Magtatrabaho sila mula umaga hanggang gabi, sisilipin ang bawat dahon na hindi maaabot ng anumang spray. Kaya naman, sa paglalagay ng bird feeder ngayon, hindi lang simpleng pagpapakain ng ibon ang inyong ginagawa. Para kayong nakikipagkontrata sa kanila para sa pangmatagalang proteksyon ng inyong hardin. Namumuhunan kayo sa biolohikal na seguridad ng inyong bakuran at ang panonood sa masayang paglalaro at pagkain ng mga ibon sa feeder tuwing malamig na araw ng taglamig ay isang bukod-tangi at walang kaparis na kasiyahan. Bilang pagtatapos sa ating serye ng gawain ngayong taglagas, narito ang isa sa pinakamahalagang paghahanda para sa kinabukasan ng inyong prutasan, ang pagprotekta sa mga katawan ng mga batang punong kahoy. Sa panahon ng taglagas at taglamig,
Dalawang pangunahing panganib ang naghihintay sa kanila, ang mga gutom ng umatngat na hayop at ang mapanlinlang na sikat ng araw. Unahin natin ang problema sa mga ngumatngat na hayop, ang mga kuneho at daga habang naghahanap ng pagkain sa taglamig ay gustong-gustong kagatin ang malambot na balat ng mga batang puno ng mansanas, peras at plum. Kung makakain nila ang balat paikot sa buong puno, tiyak na mamamatay ang halaman. Upang maiwasan ito, kailangan talagang protektahan ang mga katawan ng puno. Ang pinakamabisang paraan ay balutin ang mga ito ng espesyal na plastic na lambat laban sa daga, pinong metal na lambat, o kahit lumang nylon na medyas. Ang importante, ang proteksyon ay dapat umabot sa taas ng unang mga ibabang sanga. Ang ikalawang panganib ay ang pinsala na dulot ng araw at lamig. Tuwing Pebrero at Marso, kapag maliwanag ng sumisikat ang araw sa umaga at pinapainit ang maitim na balat ng puno, ngunit sa gabi naman ay bumababa ang temperatura at nagkakaroon ng matinding lamig, nagkakaroon ng biglaang pagbabago sa temperatura sa mga tisyo ng balat ng puno. Ito ay nagdudulot ng pagbibitak at pagkamatay ng balat. Para protektahan mula rito, kailangan pinturahan ng puti ang mga puno at ang mga base ng pangunahing sanga. Gumamit ng espesyal na puting pintura para sa hardin na may halo ng copper sulfate para makatulong sa disinfeksyon. Ang pagpapaputi ay magre-reflect ng sikat ng araw at magliligtas sa balat ng puno mula sa sobrang init. Ang dalawang simpleng hakbang na ito ay parang isang insurance policy para sa inyong mga batang punong kahoy. Pero may isang pangunahing sikreto na nagkokonekta sa lahat ng yan. Alam nyo ba? Karamihan ay iniisip na ang pagtatrabaho sa hardin tuwing taglagas ay paglilinis lang ng kalat, pagpuputol ng sanga at paghahanda laban sa lamig. Pero sa totoo lang, lahat ng yan ay bahagi lang ng isang mas malaking proseso, ang pagpapakain sa lupa. Kapag inalis mo ang mga may sakit na bahagi ng halaman, pinipigilan mo ang mga sakit na kumain sa iyong lupa. Kapag inihalo mo ang malulusog na dahon sa compost, gumagawa ka ng masarap at masustansyang hapunan para sa mga bulate at mikroorganismo. Kapag hinukay mo ang lupa at nilagyan ng pataba, literal mong inihahanda ang matabang lupa para sa masaganang paglago ng ugat ng iyong mga halaman pagdating ng tagsibol. Dito na pumapasok ang totoong punto. Ang pinakamahalagang gawain sa Oktubre ay hindi nangyayari sa ibabaw, kundi sa ilalim ng lupa. Hindi ka lang naglilinis ng luma, pinapakain mo ang kinabukasan. Lumilikha ka ng isang buhay at malusog na ecosystem na sa tagsibol ay magbibigay sa iyo ng sagana at higit pa. At habang ang iyong mga kapitbahay ay nagbubuhos ng litro-litrong kemikal na pataba sa kanilang mahinang lupa, ang iyong hardin naman ay puno na ng lakas dahil napuno ito ng sustansya buong taglamig. Ang pangunahin mong gawain ngayong Oktubre ay maging isang chef para sa iyong sariling hardin. Ang pagtatrabaho sa hardin tuwing taglagas ay hindi pagtatapos ng panahon, kundi ang sikretong simula nito. Maglaan lang ng kaunting oras ngayon at pagdating ng tagsibol, gagawin na ng kalikasan ang karamihan sa trabaho para sa iyo. Salamat sa inyong panonood hanggang sa huli. Kung nakatulong ang video na ito, paki-like at mag-subscribe sa channel para hindi nyo mapalampas ang mga susunod na tips. Para sa inyo, anong gawain sa hardin tuwing taglagas ang pinakamahalaga at ano naman ang madalas ninyong ipinagpapaliban? Ibahagi ang inyong karanasan sa comment section